Ay, 5:40. Dito ka lang, sir, tingin. Um, Kahit na po tayo. Ano po, sino po sila at ano po ang posisyon na kasalukuyan po ninyo hinahawakan at ano yung organization? Ako si Enrico Gloria. Ako ay isang Assistant Professor of Political Science sa UP Diliman sa Department of Political Science. At nagtapos rin ako ng aking PhD sa Tsinghua University with a degree in Political Science, specializing in Chinese foreign policy. Sir, ang inyong karanasan pagdating sa political science at syempre sa issue o mga pandaigdigang kaalaman o pag-uusap. First, paano po sila naengganyo na pumunta sa Tsinghua o mag-aral? Well, nainganyo akong pumunta sa China para mag-aral. Buhat nung tensions natin with China, especially nung nag-aaral pa ako back in 2013, yun yung kasagsagan ng Scarborough Shoal Dispute. So, para sa akin noon, wala masyadong nag-aaral ng foreign policy ng China, and wala masyadong Pilipinong akademiko na nakatutok doon sa phenomena ng China's rise. So, para sa akin, interesting siguro kung mag-focus tayo sa China during that time. So yun yung nagtulak talaga sa akin na mag-aral sa China. So, ano po yung pinakamahalagang aral na inyong natutunan bilang mananaliksik at guro, lalo na po ngayon na may karanasan po kayo, nakapag-aral po kayo sa Tsinghua? Isipin ko Siguro dalawa, no? Dalawang importanteng aral na napulot ko sa pag-aaral ko sa China. Una, in terms of understanding China, or not even China even ibang mga bansa, ibang mga societies, no, na gusto nating intindihin. I think importante talaga na pumunta ka dun sa bansang yon, pumunta ka dun sa lugar na yon, at pag-aralan mismo unang-una yung lengguwahe nila, and kaakibat na doon yung kultura nila para maunawaan mo ng tunay kung saan sila nanggagaling. Kasi sa tingin ko, yung tamang polisiya, ang pinakapundasyon niyan is tamang understanding, tamang pag-unawa doon sa background, doon sa pag-iisip ng ating counterparts. So yun yung isa sa pinaka-importanting napulot ko. Pangalawa, siyempre, humanity pa rin at the end of the day. When I say humanity, yung pagiging kapwa pa rin ng bawat tao, yun pa rin yung nananaig. So sa China, bihira akong naka-encounter ng sino na assertive or aggressive towards me just because of the West Philippine Sea dispute or just because I'm Filipino. You know? At the end of the day, when we interact with our counterparts in China, at a very personal level, it's still the humanity that prevails, o yung pagkapwa natin yung nananaig pa rin. So, yun yung isa rin sa importante kailangan i-emphasize natin when we're dealing with our counterparts, this context, no, sa China. Kung may isang maling pananaw ang mga Pilipino tungkol sa China na nais mong itama, ano ito at bakit? I think yung pinakamaling pananaw ng mga Pinoy, hindi na ng mga Pinoy, no? I think everyone in this world is the idea of a China threat. No? Definitely, China is posing significant challenges sa development ng ibang bansa or sa status quo position ng ibang makakapangyarihang bansa. But to equate that as being threatening to their existence is, I think, inaccurate, to say the least. Kailangan nating i-correct ito by first yun nga, understanding where China is really coming from. Ano ba yung priority ng China in terms of developing and in terms of sustaining its rising capability and potential. And I don't think it's world domination. No? Yun yung kailangan nating maintindihan. Naiintindihan ko, meron tayong territorial dispute with China, pero it doesn't equate na yung territorial dispute na yon ay nangangahulugang tayo ay sasakupin na rin ng China sooner rather than later. So, because of that,
misconception that China is a threat, doon nang gagaling yung misunderstanding. Eh. Doon nang gagaling yung perspective natin na kailangan maging combative tayo, kailangan maging handa tayo sa potential na gera with China. Which I think is being overly critical of what we're facing with and giving China too much credit. I don't think gusto rin nila makipaggera sa atin. Yun yung kailangan nating i-emphasize. No? Probably, marami akong hate na makukuha for saying that. But at least from my experience, living and studying in China for 7 years, no? Wala akong na-encounter na sino na nagsabi directly na, oh, Pinoy ka, gusto ka namin gerahin or, let's solve this right then and there na maggera tayo both our countries, no? So I think peace is still the main objective of both nations. Yun ang magandang starting point, no? Kapayapaan yung gusto ng dalawang bansa eh. So why don't we start at that conversation first, no? Before anything else.